Maging paalala din ito sa bagong sumisikat o mga nakikilalang banda ngayon, singer, performer sa Pilipinas na alam naming may manager kayo na nagmamanage o mahawak ng mga schedule nyo, pero sa sitwasyon natin sa Pilipinas o ang airport natin sa Pilipinas ay mahirap makipagsapalaran lalo na sa NAIA. Lalo na't kung rush or magkakasunod ang schedule ng concert nyo na dapat ay may mahabang allowance din kayo ng oras or araw na bagong appearance nyo na nandun na kayo. Hindi yung 5 oras na lang ay appearance nyo na or concert nyo na pero nakapila pa kayo sa NAIA. Kagaya nito kay Elias na may concert sa Bohol pero hindi siya nakaabot dahil nga delayed ang flight niya at na-stranded pa siya. Kaya dahil dito naglabas ng sama ng loob ang mayor sa Bohol kung saan dapat siya magpe-perform na pwedeng maiwasan sana kung hindi sila kukuha o hindi kukuha ang manager nila ng sunod-sunod na schedule ng concert nila lalo na kung dadaan sa NAIA. Nakakarabi din sa Manila, mag-Tagalog na naman tayo pare. Tagalog kayo. Tagalog na naman kami ngayon. Pasensya na ho. Ganito na talaga ang nakasanayan namin dito sa Manila kapag makatungtong kami dito. Kapag makarating pala, kapag makaabot. Tagal kami dito. Oo, ganun ang buhay. Ang buhay natin sa Manila alam mo naman na kiningaw ka din mo. Maayong gabi na po diha sa inyong tanan. So, una sa tanan, mga yude kog pasaylo sa mga taga Bilar, Bohol. Labi na sa kay Mayor diha. Mayor, pasensya na dyan kayo, Mayor. Labi na sa mga katawhan diha sa Bilar, Bohol. Mga yude kog pasensya. O dili ko makabot diha sa inyong lugar karo kagabi una. Tungod kay delay kayo akong flight. So, alanganin na kayo. Pero ginapaning kamutan nga ginaribok ang akong ticket para madali, pero kaso unsaon man dili man nato hawak kun ang panahon nga maingani gyud. Sige ka delay okay lang kita tagianing airport kay bisa kun sa orasa makalarga ta dayon unsaon man gyud kay sila may tagiani. Sumuro to mga iko kasaylo sa inyo kay nagili ang akong flight sa maabot ko diya mga alas 12 na inya isa pa not feeling well good pero okay ra good sa gihapon good kung saon man yun delayed man yun ang flight nako no, so wala gyud ko'y mahimo o una sa taog plus pasaylo adyod ko ninyo Bilar, Bohol. Mao lang to, salamat kay sa inyong pagsabot kanunay pagamping mo kanunay og pasensya kay sa pag-usab. Thank you. Kung ay lang rason nagi-cancel ang flight, na-cancel ang flight, siguro dako ka ng rason. Kaya wala na dyan tayo kahimuan na. Pero ang ilang rason nga delayed, dili yun nato na madawat. Nakita nato, atong na-track, nga naka-check-in na si Elias sa maong flight. Pero voluntary siya nga mi-offload. Ni pag-book siya, karong adlaw padung sa Cebu. So iya gyud ang tinuyuan, nanigid siya muari sa rason nga iyang gisulti kung tinuod ba magkaisuna. Kagaya din ito sa naranasan ng bandang Sweet Notes na magkakadugtong ang concert nila. At kakatapos lang ng concert nila dito sa Dubai at paglapag nila sa Pilipinas ay meron silang inahabol na concert kaya kailangan nila makapunta sa Butuan Airport. Ngunit naiwan sila ng kanilang eroplano or na-offload sila sa NAIA dahil sa hand carry or laptop bag na daladala ng isa nilang kasama. Isang banda na nakikilala ngayon sa Pilipinas na Sweet Notes kasama ang kanilang manager na iwanan ng kanilang eroplano or na-offload sa NAIA na domestic flight nila at galing pa sila sa Dubai. Dahil yan sa hand carry or laptop bag na daladala ng isa nilang kasamahan. Panoorin nyo ito guys dahil bawat pangyayari or bawat sitwasyon ay may makukuha tayong aral at maging paalala ito sa lahat. Actually, sa unang nabanggit niya na na-offload sila dahil sa hand carry or laptop bag na daladala ng isa niyang kasamahan or na niyang kasintahan, ay nagtaka rin ako. Dahil nga allowed naman magdala ng isang hand carry at laptop bag kapag sasakay kayo sa eroplano. Dahil given naman ang laptop bag kasama ang hand carry at kahit nga meron pa kayong isiling bag or personal handbag. Ngunit ang laptop bag na tinutukoy ay isang backpack na medyo malaki pala kaya hinarang na ito sa screening ng isang officer. At dahil nga tapos na ang boarding time nila sa Cebu Pacific sa boarding area ay sinabi ng Cebu Pacific staff na no-show na ang pasahero na kasama nila. At ayun nga, hindi na sila nakalipad dahil hindi naman nila pwedeng iwanan ang isa nilang kasama. Na humihingi nga sana sila ng konsiderasyon kahit 5 to 10 minutes
dahil nga na-stuck ang isang kasama nila sa screening officer dahil sa laptop bag na dala-dala nito. Ngunit hindi pumayag ang Cebu Pacific staff dahil ayon sa kanila ay may oras at dapat on time ang pagsasara ng boarding gate kapag natapos na ang boarding process. Ang cost sa offload is dalawa daw yung dala ni BJ na check-in ay na hand carry, which is dalawa naman talaga ang pwede, di ba? Isang personal at saka isang hand carry. Ngayon ang sinasabi kasi nila hindi daw pwede yung yes, naka-check-in online po kami, naka-online check-in kami, dito lang kami hinarang sa may boarding gate. Dito kami hinarang sa walang boarding problema gate. Sa mga check-in po namin, guys. On time po kami. Galing lang ang Mahaba yung problema. oras namin. Ang problema namin, yung papunta na kami sa boarding gate, may isang security na lumapit sa akin. Sabi niya, hindi daw pwedeng dalawa yung dala kong bag. Kasi malaki daw yung isa. Sabi ko yung laman kasi dito yung isa kong bag. Ito yung magsisilbing personal ko. Ito po yung laptop, computer. Hindi naman po pwedeng i-check-in to. Umiiyak ako kasi na-offload kami papuntang Butuan na flight kasi dahil lang sa bag na dala ni BJ. May dalawa kasi siyang bag na dala, which is yung hand carry tsaka yung laptop bag niya. Ngayon, boarding time na, nandito na kami ha. Siya lang yung hinarang dun sa sa gate. Kasi nga yun yung nangyari. Boarding time na. Ngayon, ako dito na give us more time kasi papunta na si BJ. Hindi talaga nila kami binigyan kahit 5 minutes lang. Kahit 5 minutes hindi nila kami binigyan. Talagang in-offload nila kami. Kaya yun yung nangyari. Hindi kami nakahabol sa flight. Which is, meron kaming show sa Kandag, Surigao del Sur. Hinahanapan namin ngayon ng paraan na makakuha pa ng isang flight papuntang Butuan. So sana maintindihan to ng marami kasi expect nila na darating kami ngayon. Sana makakuha kami. Nahanapan namin ng paraan, guys. I think nag-book si Jaira ng next flight like 7, 6? Umbot na kung naapalagi. 6 kung sana kung meron pa. Sana kung halimbawa makuha man namin yung 6 PM, makarating kami siguro mga 6, 7, 8 na, 8 na, tapos biyahe pa kami ng 2 oras. Patandag. So 10 or sharp na kami makarating. Sana po kung makuha man namin yung 6 at makarating kami ng 10, sana po maunawaan po ng lahat ng mga taga-Tandag. Galing pa po kami sa Dubai. Early naman kami dito, kaso nga lang talaga hinarang yung isang bag ko dun kasi dalawa na daw yung bag ko na dala, dapat maliit daw yung isa. Hindi nila yung in-explain ko naman sa nagbabantay dito sa gate. Sabi ko kahit konting malasakit lang naman sana ang hinihiling namin, kahit ginawa niya na lang yung 10 minutes para makahabol kami. Ayaw niya talagang gusto niya 5 minutes lang talaga. Hindi niya maintindihan na meron kaming concert na hindi pwede kaming maiwan sa airplane. Ayaw talaga sana naming magalit. Kaya shout out sa mga taong walang konsiderasyon. Sana naman magbago na kayo. Talagang iniyakan ko pa dito, guys, para diba? Nabigyan kami ng 5 minutes. Iniyakan pa ni Charlotte. Talaga. So wala tayong magagawa. In-offload nila kami, guys. In-offload talaga kami. Nag-show kami dito sa boarding. Nandito ako at saka yung manager namin. Si BJ lang yung hinarang dun sa gate. Tapos binalikan ako ng manager. Tapos binalikan siya ng manager namin kasi kukunin siya. Pero ang ginawa, hindi talaga siya pinapasok kasi nga dahil daw sa dalawa niyang bag. In-offload nila kami ng sadya. Oo nga di ba? Kasi nga, ayaw nilang gawing 10 minutes kasi nga 5 minutes lang daw yung ibigay. Kasi time is time daw sila. Malaking bagay sa kanila yung 10 minutes. Hindi nga tayo nagreklamo kung madelay tayo ng ilang oras dahil sa aircraft nila. Kaya nga. Shout out Cebu Pacific. Di ba? Sana naman hindi na maulit yung mga ganito kasi kailangan matawagan natin yung organizer, man. Tawagan niya. Kailangan si Jaira, tinatry pa ni Jaira mag-book ngayon ng ticket. Kung makakuha pa kami ng isang flight going to Butuan. Hindi, sinerch naman namin, Butuan to
Tandag is 2 hours 30 minutes lang naman. So kahit late na kami mag-perform, okay lang yun as long as mahabol namin yung performance namin tonight. Dili lagi siya over baggage kasi dalawa nga lang dala niya. Isang hand carry na maleta at saka isang personal na gamit. Ganun naman usually talaga. Matagal na kami nagbabiyahe, paulit-ulit na kami sumasakay ng eroplano. Alam namin ang patakaran nila na isang hand carry na luggage tapos isang personal na bagahe. Yun nga lang, sinasadya talaga siguro nila kasi nga yung bag daw ni BJ, na yung laptop bag niya, malaki daw. Ipaulit-ulit na nga kaming nagbabiyahe. Dala-dala namin yung palagi. Hindi yun malaki, kasya nga yun sa ilalim ng upuan eh. Biktima daw sila niyan, di ba? Alam mo, yung problema kasi okay yung security doon, yung nag-aano ng mga... Hindi pa kami ipa-priority na isettle yung issue namin kasi meron daw mga iba pa. Sabi ko, pwede yung pakiunan na lang yun sa akin, sir, kasi ma-offload na kami na lang yung hindi naka-board. Hindi niya pa Oo, ako mas inuna pa niya yung iba, di ba? Yeah, Talagang sinadya relax nila. lang naman po kami, pero hindi pwedeng hindi kami mag-react sa ganitong sitwasyon kasi maraming tao. Hindi lang kami na provision nito kasi buong Tandag kasi may show tayo sa Tandag. Wala, kasi kung alam lang na, kasi kung may flight lang po going to Butuan sa Philippine Airlines, nag-Philippine Airlines kami kasi yung Dubai namin na flight, Philippine Airlines po yun. Kaso nga wala nga flight na pabutuan. Ito lang po yung Cebu Pacific. Kaya dito kami Di rereklamo po namin to kasi damage to para sa amin eh. Damage sa pangalan namin kasi nga may event kaming pupuntahan. May kontrata po kami doon. Cebu Pacific po. Cebu Pacific. Alam mo, walang problema dito sa ano. Yung problema yung mga security na nagche-check ng mga bagahe. Actually, both, mahal. Kasi... Ay, oo. Kasi dito, iniyakan ko na dito eh. Pinapakiusapan na namin yung nagbabantay ng gate, pero ayaw nilang mag-consider. Talaga, iniyakan ko siya. In-explain na namin na meron kaming show, hindi pwede kaming hindi makasakay kasi meron kaming event, meron kaming concert mamayang gabi. Walang malasakit sa kapwa Pilipino. Irereklamo talaga namin to. Kasi shoutout din sa staff dito sa Cebu Pacific. Hindi naman. Hindi siya talaga nagbigay ng konsiderasyon. Hindi naman pwede sabihin nilang time is to time kasi tayo, sir. Hindi na nga kami nagre-reklamo in Cebu Pacific ilang beses. Almost every flight namin nagde-delay kami. Di ba? But hindi dapat ganun. Dave, irereklamo namin to. Inaantay lang namin si manager. Kung may mga taga-Tandag na nanonood ngayon, guys, paki-share po ng live para malaman ng lahat ng mga taga-Tandag. Mag-ask tayo ng damage nito. Wala daw, lilipad na daw yung aeroplano. Yun sabi, di ba 5 minutes talagang iniyakan ko siya dito. Give me more 5 minutes kasi papunta na si BJ. Hindi talaga niya ako binigyan, guys. Talagang sumigaw na ako dito kasi yun nga, meron kaming show nahabol. Okay lang sana kung wala kaming show ngayong gabi. Kasi maiintindihan ko pa siya. Magbubuk na lang kami ng another flight tomorrow. Pero kasi may event kami nahabol namin yung event namin. Wala kasing flight yung Philippine Airlines. Kaya ito yung nabook ng client, yung Cebu Pacific. Kasi kung may Philippine Airlines lang sana, dun sana kami. Malagi. Wala Cebu Pacific lang. Oo, magpa-file kami ng damages dito. Yes. Kasi hindi lang to damage sa pangalan namin. Damage din to sa event, sa nag-organize ng event, 'di ba? Kasi they're expecting na nandun kami. Akin mo, 5 minutes lang yung hinihingi namin. More 5 minutes. Total of 10 minutes. Ayaw pa nilang ibigay. Hindi naman makatao yun. Akala ko, gusto nila convenient yung ng passenger. Sige lang, sana makakuha pa kami ng flight. Si manager namin, yung road manager namin, nandun na siya ngayon sa nagbubook siya ng flight. Let's pray na sana makahabol pa ng isang flight. Sana kung makaabot man kami sa next flight, sana. Kung makaabot kami sa next flight, sana naintindihan ng mga taga-Tandag na late na po kaming makaka-perform. Ito kasi nangyari, gusto nila ipa-check-in yung isang hand carry.
Pero pwede naman sana yun kung may time pa. Kaso nga, di ba, boarding na eh. Hindi na eh, cut off na yung cut off na yung check-in. So hindi na pwede. Sana naman nagbigay na lang ng konsiderasyon kasi dalawa lang talaga yung dala ni BJ na bag. Yung isang hand carry niya at isang personal, which is yung laptop bag niya. Ngayon, ang sinasabi nga nila, hindi daw pwede yung laptop bag niya kasi malaki daw. Eh, palagi kami nagpa-flight, dala-dala namin yun at yun lang din ang dala ni BJ. Diba? Parang sinadya talaga eh. Tapos umiyak pa nga ako dito, ayaw pa rin magbigay ng konsiderasyon. Sorry ah. Lagot na yung tao nga, wala konsiderasyon ko eh. Hindi naiwasan ako nga masuko diri. Tapos ingon pa siya, kalma ka lang ma'am. Ha? Kakalma pa ba ako sa sitwasyon na to? Ano gud ko sa iya? Iiwan na kami ng eroplano. Maiiwan na kami ng eroplano. Kakalma pa ba ako? Ano gud ko sa iya ha? Naguta nga to sa iya. Lagi siya consideration ba? Tapos ingon siya, no show daw ang pasahero. Nandito nga ako, nandito yung manager ko. Si BJ lang yung naiwan dun sa gate. Ba't sinasabi mong no show kami? Kasi pag no show manggod, automatic offload. Pero kung nag-show ang tao diri sa boarding gate, dili nila na pwede i-offload. Tapos makaingon pa siya, on time daw ang Cebu Pacific. Oh, hello! Wala gay may reklamo nga delay mo permi sa inyong flight. Ang cost sa offload is dalawa daw yung dala ni BJ na check-in ay na hand carry, which is dalawa naman talaga ang pwede, 'di ba? Isang personal at saka isang hand carry. Ngayon ang sinasabi kasi nila, hindi daw pwede yung hindi kasi ma-consider na hand carry yung bag kong isa kasi personal ko yun kasi laptop yung laman. Laptop ang laman ng bag. Pero hindi niya pa rin kinonsider. Yes, naka-check-in online po kami. Naka-online check-in kami. Dito lang kami hinarang sa may boarding gate. Kami hinarang sa walang boarding problema gate. sa mga check-in po namin, guys. On time po kami. Kaya lang, ang problema namin, yung papunta na kami sa boarding gate, may isang security na lumapit sa akin. Sabi niya, hindi daw pwedeng dalawa yung dala kong bag. Kasi malaki daw yung isa. Sabi ko yung laman kasi dito yung isa kong bag. Ito yung magsisilbing personal ko. Ito po yung laptop, computer. Hindi naman po pwedeng i-check-in to. So, ang tanong ng marami, bawal ba magdala ng laptop bag kasama ang hand carry baggage? Ang sagot ay pwede. Pwede magdala ng laptop bag, pwera ya sa hand carry baggage. Pero mas maigi na sa laptop bag nyo talaga dalhin, hindi sa inyong backpack. Dahil minsan kapag malaki ang dala nyong pack bag as your laptop bag, na pwera pa yan sa inyong hand carry baggage, ay consider na yan na one-piece baggage. At ang iba naman kasi ay nilalagyan pa ng kung ano-anong gamit, kaya umuumbok or bulky, kaya naharang sa screening officer. Pero nagtataka rin ako bakit may pakialam dito ang screening officer na issue naman ito between ng airlines at ng pasahero. Pwede naman nga sana silang pagbayarin na lang ng extra, pero bakit hinara ng screening officer sa screening area? Base din sa video na inalok sila ng staff na i-check-in na lang ang dadala nila. Pero ang sabi ng babae o ng pasahero na sarado na ang check-in counter kaya hindi na ito ma-check-in. Actually guys, hindi lang na ipaliwanag ng staff na pwede itong ma-check-in kahit hindi sa check-in counter. Kukunin lang ito sa boarding area at bibigyan kayo ng bag tag at doon nyo na yan makukuha sa airport na lalapagan nyo. Kagaya ng ginagawa ngayon sa Emirates Airlines nung umuwi ako sa Pilipinas na yung hand carry baggage ko ay pina-check-in nila dahil wala na daw space sa cabin baggage area. Pero sana naman ay binigyan sila ng konsiderasyon dahil nasa boarding area na sila at nasa screening officer na lang o nasa screening area yung isa nilang kasamahan. Pero ganun talaga, rules is rules. Matuto tayo sa naging karanasan nila. Hi Charlie, ilang hand-carried bag ba ang pwede? Every passenger is allowed one hand-carry bag inside the cabin. Maximum of 7 kilograms. Bakit isa lang? If you have one hand-carry bag, mas mapapabilis ang boarding at deplaning process. We do this para efficient tayong lahat. Ah, ganun pala yun. Baka naman pwede yung laptop bag. Pwede ang pangalawang bag,
As long as it's for your gadgets, a small bag na kasha under the seat, food na hindi pwede check-in, at mga binili mo sa airport. Max of 2 lang. Easy, diba? Ay, thanks Charlie.